exhaust guys, oh. When I say manual mode, pwedeng ikaw pa rin yung kusang mag-shift sa kanya. Tayo magpapalit, oh, upshift. Yan, oh. Pagka may mga kasama ulit mga halimaw, for sure may iwan ka dito, unless may ginawa akong mga upgrade dito. Kasi ano pa rin siya, chain driven pa rin siya. Ayun, oh. Alright guys, take off na tayo from Hannes Farm. Papagamit sa atin tong XADV. Start muna natin yung XADV. So push start na siya. Ito yung pinaka-latest na model. Push start lang siya guys. Tapos yan yung TFT display niya. Then ignition switch lang. So yun siya guys. Diba, scooter siya pero meron siyang neutral guys. I-discuss ko yung mga features niya kasi anayin ko rin siya, gagamay-gamayin ko lang din siya. Okay, thank you Honda Philippines for this breakfast ride. Woo! Ang taas ng apakan niya, parang nakasupa. Ano bang grupo nila? Jetlaw. So sila makasama natin pa uwi. And then yung mga humiram ng big bike. Balik na natin sa Paranaque to guys. And syempre kasama pa rin natin sila Jetlaw, sila Inang, sila Easy, sila Russell, sila Jay. Kasama natin syempre ang Marshall ng mga Honda. Kasama pa rin natin ang Honda Philippines. So ito na yung pangako sa inyong ating review, impression ride sa bagong XADV 750. First time ko makakagamit ito actually nang sa kalsada. Nakapag-try na ako before na XADV 750, yung medyo lower model pa siya. Pinatry sa atin siya ni Rody nung nakahiram siya ng XADV kay LA, kay brother LA. So ngayon lang tayo makakagamit ng yung dito. Ginagamit natin siya sa road, sa street, and sa expressway. Since meron tayong Honda ADV 160, so right now we're sitting on his big brother XADV 750. So ito ang big brother ng ADV 160 natin guys. So pinakauna kong nagustuhan dito guys, nagustuhan ka agad ito. Pinakauna kong napansin dito nung umupo ako dito, nung nasakyan ko siya, is yung upuan niya. Pag umupo ka sa kanya, parang nasa sopa, literal. Kasi yung paa mo, hindi siya yung normal na nakababa, ay yung nandito. Talagang ano siya, parang naka 90 degrees yung tuhod mo. In all big bikes na nasakyan ko or scooters, ito ang pinaka-komportable na nasakyan ko. Lapad ng kanyang handlebars, tamang-tama sa kanyang level of seat. Perfect na perfect for long ride. Bukod sa relax ka na sa upuan niya, technically scooter siya. So wala kang iintindihin na transmission or clutch. Ang left and right lever nito ay Breno. Ayun, preno to and preno dito. Hindi ka makakaba na mamatayan ka. Walang ganun. Kasi nga, scooter siya. Ang maganda rin dito, kahit sabihin natin scooter siya guys, is pwede mo pa rin siyang malagay sa manual mode. When I say manual mode, pwedeng ikaw pa rin yung kusang mag-shift sa kanya. Ang may papakita ko sa expressway kung paano. Unahin natin guys sa modes. Meron siyang gravel mode, meron siyang user, which is ikaw mag-set ng parameters niyan. Sports mode, tapos standard. Tapos meron pa palang rain. So I think ito na yung pinakamahinang mode, yung rain. Dito tayo muna sa sports mode. So meron siyang mga levels of ano dyan, no? Power, engine brake, yung drive, traction control, and ABS guys. So pwede mo lang atang ma-off to. Then sa panel niya, makita mo yung speedometer, gas gauge, RPM syempre, odometer, nandyan din. Meron tayong clock, at saka outside temperature. Tapos meron kang XADV dito, trip 1, trip 2, tapos average consumption. So sa handlebar naman niya, sa mga switches naman, you have sa kaliwa, meron tayong passing light. Ang passing light niya guys nandito. Tapos ito yung kasi, ito yung pagkasiset mo nga siya ng manual, pwede ka mag plus plus dito, tapos ito naman ang minus niya. Dito, bali ito ang shifter niya. Mula sa paa, nandito sa kamay guys. So up, down. Busina modes, tapos the usual. Ito yung selectors niya na nagpapalit-palit niya sa screen. Tapos signal lights, hazard. Sa kanan naman ignition. Dito naman yung ano naman niya, kung gusto mo nang pupunta ka sa drive. Baga ito naman yung cambio niya. Parang dalawa yung shifter, magkaiwalay lang. Dito yung up and down, dito naman yung pag gusto mo ng manual, pag gusto mo siya i-drive. Tapos pagka magko-park ka, ito yung parang sa mga automatic na kotse. Tapos ano yung R? May reverse to. Kung reverse siya, ang ganda niya. So yun yung mga features ng XADV 750 right now. Meron ka malaking windshield dito sa harap, ganda ng side mirrors. Suspension niya, I think for sure Showa din to. Kasi ito yung, alam ko ano to eh, handbrake. Hindi ako nagkakamali ha. So sa city guys, pagka nakaupo ka dito, parang sobrang ano lang, relax ka lang. Hindi ka maiinip, hindi ka maboboard. Ganda ng tunog niya guys, oh, pagbabanatan. Parang very rugged, parang brap ganon. Lalo na pagka na-exhaust na siya. Yan o. Tapos yung pickup naman ng power niya guys, very responsive. Yan ang masasabi ko naman. Narangan pa ako ni kuya oh.
Ano, very nimble naman sa mga ganyan singitan guys, oh. Preno rin yan, ang lakas ha, stopping power niya in fairness. Pero di tulad dun sa ADV natin guys, hindi siya CVT. So every time na mag-shift ka, nararamdaman mo na nag-shift siya. So ganun. Kasi nandito, di ka makarev-rev. Kasi matik nga siya eh. Laki ng Goldwing oh. Ang motor na parang kotse. Ang galing, kanina binuksan ni Jetlaw to. Para siyang compartment sa likod, di binubuksan. Pakita ko sa inyo guys yung laman ng RFID ng mga Honda big bikes na galing Honda. Gugulat kayo. 549,000. Makakailang daan ka na expressway dun ah. Okay, expressway gaming tayo. So testing natin tong ano, manual natin. Yan, manual mode. Ayan, dito lumabas yung manual. So tayo na mag-shift nito. So dito tayo gagamit. So third gear, di magpapalit yan. Tayo magpapalit to, upshift. Yan oh. Downshift. Downshift. Oo, diba? Click-click na ako dito oh. Oh, diba? Downshift. Downshift. Upshift. Upshift. Hey! Paggas tayo dito. So that's how it works. Neutral. Pakita ko muna sa inyo guys yung XADV 750. Ayan siya. So it comes with yung ano, handguard na niya. Stock na yan. So this is basically sa stock kasi galing sa kasa to eh. So preno niya is Nissin. That's I think 2-pot na to. Tapos dual disc brake sa harap, single disc brake sa halikot, 1-pot. Ayan. Tapos the usual ano siya, rim set siya. Tapos ito ang kanyang exhaust guys oh. Yon. Ang kagandahan sa kanya, napakataas ng kanyang clearance. As you can see, pag inangat natin yan, ayun o, taas ng clearance niya. Tapos napakagaan. Ha? Oo, nasa akin. Then ang kanyang taillight is ganito guys. So ang ganda rin oh. Diba? Yun. So that's basically the 750 ng XADV. Kaya pala siya hindi CVT guys, kasi ano pa rin siya, chain driven pa rin siya. Ayun o. Since scooter siya, naka center stand pa rin siya guys. Ayan o, center stand. Tapos alam ko maraming available na colors dito guys. Tsaka maganda sa kanya guys oh, sobrang relax yung paa. Pwede mo siyang i-ganito oh. Pwede kang ganito. Pwede ka rin ganito. Diba? Then ang suspension niya guys, if i-compare ko siya dun sa 500X, mas maganda pa rin suspension para sa akin ng 500X. This one's very ano eh, may pagka-stiff ng konti, pero I think it serves the purpose. I'm not sure, pero parang kailangan niya mas stiff na suspension kasi ito yung mga pang-rugged talaga eh. Total naka-rim set din siya, diba? Eh, grabe sinang oh. Sa fuel consumption, syempre di ko siya ma-advise ngayon. Ngayon lang natin siya nagamit, and pag magkakuha kasi ng fuel consumption, di mo siya makukuha ng isang ride lang. Kailangan ano eh, lagi mo siyang gamit para masabi mo matipid siya o hindi. Pakita ko muna sa inyo yung ano, nagkukusa siya, yan oh. Pag nasit niya na yung certain RPM, mag-change gear na siya. Medyo matagal nga lang siya magpalit. Kaya kung sanay ka na ng palit-palit ka, lalo sa mga naka-auto grip, di ba? So ano natin, manual mode. Ay baka mabash tayo. Naka-signal light pala ako. Ay naka-sir. Downshift, downshift. Upshift. Upshift. Aha. Ito kaya palit ko sa Hyper para pares na ako naka-ADB. Ah. Sobrang relax naman ito. Easy motor na CB500X. Big shoutout pala kay Russell, pagpalit siya ang motor eh. Sa kanya naka-assign tong XADV eh. Eh gamit naman niya ngayon ano,
1,000 hour. Lubak. Palampak sa XADV dyan. Ipatan natin sa drive mode. Sarap. Pero guys, pagka may mga kasama ulit mga halimaw, for sure may iwan ka dito unless may ginawa akong mga upgrade dito. Lahat naman ng motor pagka in-upgrade mo na, lakas motor so basically siguro ganun lang siya. Meron siyang enough torque para sumibat, para sa mga overtakes. Yan yung pinaka-importante naman So far so good. Sobrang relax ng motor na to. I love it. Comment down below guys kung isa sa mga dream bike mo itong XADV 750. Kasi kunyari ako magno-North Loop, tapos yung mga dinaanan namin last time, parang ito yung pinaka para sa akin best bike para doon. Kasi pagka nag-clutch doon, medyo pagod-pagod ka doon Pero pag ito dala mo scooter tapos may power, parang feel ko palag-palag, no? Pang North Loop, pang Mountain Province. Kasi relax ka lang preno-preno lang Itong windshield niya na-adjust din guys, tataas na bababa. Pero hindi siya katulad nung mechanism ng 160 yung ginaganan. Hindi. Nandito, ito. Yan. Ginaganyan siya. Thank you Lord for the good weather. May mga notice kanina na umuulan daw sa Batangas Wala naman kami naramdaman lalo sa kalsada. Big thank you Honda Philippines Big Bike for this experience. First time natin sa Honda Philippines guys. Miss Jean, maraming salamat sa mga buo-buo na Honda Big Bikes Philippines. Sa partial namin ngayon, naka CB650. Maraming salamat. Ang mabait ng mga tao dito, very accommodating. Sobrang saya magpa-activities, raffles. May mga goodies tayo nakuha sa kanila. Sayang hindi tayo nanalo ng raffle. Sayang may 3,000 GCs kanina. Tapos yung mga t-shirts, sayang hindi tayo nakakuha. Pati mga GV bag, sayang. Pero okay na tayo sa cup tsaka itong pa-t-shirt nila. Meron tayo remembrance from them. So yung na-vlog natin ngayon is for expressway ride, impression ride. Balik na tayo ng Honda guys sa Parañaque. Kunin natin ulit yung Hyper doon, tapos uwi na tayo. Alright guys, nagpalit na kami ng motor na Nagpalit kami ng motor ni Easy. Gusto daw niya matry yung XADV. Iba yung suspension talaga nito. Mas maganda suspension nito para sa akin compare doon. Pero mas maangas tignan yun, no? Tingnan mo naman. Parang nakaupo sa sopa, diba? Yung sinasabi ko kanina sa inyo guys, parang ang 90 degrees na nakaupo sa upuan niya. Pero may yung itsura, yung posture niya sa upo niya, diba? Ang taas ng tuhod niya. Parang nakaupo talaga sa monoblock ganyan, no? Diba? Itong SLEX guys, medyo crowded na. So ang ginagawa nila, tulad niya, no, nag-road widening na sila. Talagang sinasagad na nila hanggang dulo. Uy, GS, kailangan na talagang mag-road widening dahil sa dami ng sasakyan. Hindi na kinakaya ang ating kalsada. Makalobat na ako guys. CB1000 kay CB1000 kay Russell Borja. Ganda rin pagka single side swing arm niya, oh. At yun guys, ang ating XADV 750. Hindi na ako nakapagpaalam sa, hindi ko na nabuksan yung GoPro ko sa Honda nung binalik namin mga motor. Pero again, big shoutout sa mga nakasama natin. Thank you Honda Philippines for that breakfast ride experience. Kung mabag ka rito guys, maraming salamat. Paalam na guys, and I'll see you on our next vlog. GDR baby, peace out and babush.